Welcome back sa ating channel, Uncle Jason Vlogs. For today's video, pag-uusapan natin kung bakit pili kong side hustle ay ang pagpapautang ng bigas. Dito sa video na ito ay papaliwanag ko sa inyo kung ano yung mga naranasan ko at ano yung mga bagay na nagustuhan ko kung bakit napili ko ang negosyong pagpapautang ng bigas. What a wonderful world. Number 6. Sir, paano nyo nakukuha ang tubo sa pautang? Ito, maganda ito. Kasi recently, meron akong na-encounter sa YouTube na maganda yung explanation niya. Kasi ako, hindi ko pa nga na kolekta lahat ng collections ko, kinukuha ko na yung kita. So, kagaya sa halimbawa, meron akong 30,000 na release. Yeah! So, hindi pa nga nakolekta lahat yon, yung 6,000 na yun, pag meron akong collection, pati ang principal, ay ginagasto ko na. Tapos, ang nangyayari, pag delay nagbayad yung ibang kliyente, so, madidelay rin yung ikot nung puhunan dahil nga, nagamit ko na yung hindi dapat gamitin. Para rin sa akin, no? Dapat yun talaga siguro dapat kong gawin, no? Kolektahin ko muna lahat bago ako maggasto. Pero ang problema kasi, mga boss ay, ang tawag nito, yung mga due date kasi, no, ay naka-schedule. So, sige lang, istadihan ko pa rin ito na gawin ko mismo, no, sa sarili ko na saka kukunin yung tubo ay pag nakolekta ko na lahat. Dahil yun nga, no, ginagawa natin pag may due date tayo, kuha natin pati yung principal na gagamit. So, sige lang, sabay-sabay natin pag-aralan ito. Number 7. Takot ako magpautang pero gusto kong magnegosyo. Parehas lang tayo, boss, no? Takot rin ako magpautang dahil nga sa experience ng mga kakilala ko na natatabla o hindi na babayaran. Pero kasi yung pumasok ko sa buhay ng pag-asawa at na-realize ko na yung sahod ko is kulang, at ito lang yung nakikita kong magandang negosyo, no? Dahil hindi ko na babantayan, hindi tulad ng physical na negosyo, kailangan na doon ka, may monitoring. Ito is pagka-release ko ng pera, kasi pera naman yung pinapauta ko, pag pinirelease ko, ay hintayin na lang ako ng buwan. Ang experience ko kasi noon is around March 2018. Pera talaga yung pinapautang ko. Kung tama yung pagkatanda ko, maganda yung pasok ng pera sa isang taon na yun. May arawan ako, tapos may weekly, meron ring monthly. Pero after 1 year, no, yung mga suki ko na noon, good payer, pagkataltagal, mahirap na singilin. Kaya yung pera, medyo pagkatulad ko na sabot-sabot lang, no, kung sa Bisaya pa, wala akong profiling, wala akong pinapaiwan na tawag ito, na ATM, no, wala. Talagang kailangan ko pang pag-aralan yung pagpapautang ng pera na hindi ako malulugi. Kasi talagang malaki yung talo ko, no, sa pagpapautang ng pera. Pero sa pagpapautang ng bigas, malakas ang loob ko. Kaya hanggang ngayon, hindi ko pa rin tinitigil, no. Ilang taon na ako, simula 2017, 2018 hanggang ngayon, 2024, more than 7 years, no. Yung pagpapautang ng bigas ay talagang hindi ko binibitawan dahil talagang may kita at hindi naman ako magpapatuloy kung walang kita, mga boss. Number 8. Ilang araw ba, weeks or buwan magpautang ng bigas? So sa bigas, mga boss, no, nag-umpisa ako as 15 days. 100 pesos lang yung tubo. So kung yung bigas is 1,000, ang tubo ko is 100 for 15 days. Usually, kagaya na sabi ko, no, na hindi talaga siya nangyayari. Talagang umabot siya ng isang buwan, more than isang buwan. Kaya nga sinasabi ko na okay lang magkaroon ng ibang kompetensya. Actually, walang kompetensya sa pagpapautang, no? Mas okay nga yun na marami silang utangan kasi baka yung matsambahan ka, yung matigas masyado magbayad, sa'yo mapunta, at least dun sa kabila mapunta. So, walang kompetensya dito sa pagpapautang, no? Kaya magandang negosyo ito. Basta marunong ka lang kumilatis ng tao, pero kahit anong galing mo, sa palagay ko talaga malulusutan ka pa. Nalusutan nga yung mga malalaking tao, tayo pa kaya, di ba? Yun. Yung nagpautang ako ng pera, mayroon akong arawan, meron rin akong weekly, meron rin akong 15 days. Sa bigas, 15 days talaga ko straight noon hanggang sa nag-decide ako na gawin na lang isang buwan. Yun. Yun lang, boss. Arawan, weekly, 15 days at isang buwan. Magkano ang tubo?
So, fix ako mga boss pagdating sa bigas, 200 pesos talaga, no? Ngayon, per sack. Kung ang bigas mag-abot ng 2,000, hindi na ako nagpautang. Ngayon kasi ang bigas is 1,390, 1,4, 1,470, 1,4, parang bumaba yata ng 1,4,4 ngayon, no? Yung ibang bigas. So, binababa, fix pa rin 200 yung kuhan ko. Pero pag nag-beyond na siya ng 1,6, hindi na ako nagpapautang. Stop ako kung sino lang yung willing mangutang talaga. Dahil mabigat na. Pero kung mababa ang presyo ng bigas, same pa rin, 200 pa rin yung pinapata ko. Sa pera is 10%. 10% ako sa pera. Dahil ano tawag nito, yung mga arawan, mabilis lang yung flowing, pero wala talaga, mahirap talaga pag pera. At nakakatuwa nito mga boss, no, malala ko yung nag-start ako ng pagpapautang ng pera. Hindi sa ano man, no. Dinasal ko ito, sabi ko, Lord, kung para sa akin to, bigyan mo ko ng sign. Alam niyo yung kasabihan na masama lang magpautang ng pera kasi maraming bukol-bukol, maraming tutubo sa bukol. Actually, natubuhan ako ng parang lusay sa Bisaya ba, lusay dito. Malaki siya. Tapos masakit, hindi kumapon yung leg ko. Sabi ko baka hindi talaga para sa akin yung pagpautang ng pera, no? Eventually, naging totoo naman. After isang taon, talagang maliit na naman. Pero sa akin, malaki rin yun, no? Almost 50,000. Ilang tao kasi pinautang ko ng more than 5,000. Sabay-sabay na talagang, hindi ko makakalimutan yun. Dahil talagang hindi naman nalugmo, pero medyo na low moral ako, no? Dahil nga, nasanay tayo sa maganda yung kita natin, tapos biglang gano'n na sabay-sabay. Pero sige lang, all is good naman hanggang ngayon. Hindi pa rin tayo na pabayaan ni Lord, ang ating pamilya. More blessings naman ang pumasok sa atin. So siguro hindi naman tayo masamang tao, no? At least hindi naman tayo pinabayaan ng kapalaran. So, number 9, magkano ang tubo? Yun na nga, no? Na-explain ko na. Yung pera noon, 10%. Tapos, ang sa bigas, fix na ako, 200 pesos. Sa mga item naman, no? At ito yung isa kong tutunan sa mga item, mga laruan, mga ganito. Actually, more than 50% pa yung iba. Ang tubo nila, lalo rin sa laruan. Kasi nagpautang rin ako ng laruan, mga boss. At nakita ko yung mga price nila sa mga tindahan. Uy, times 2 yung iba. Almost 50%. Ang iba, 100% ang tubo. Kaya na-realize ko na, kaya itong mga comment, kaya ito nung una, ito sabi niya, ayaw ko ng style mo, taas ng price. Hindi natin na-realize na sa realidad, sa mga tindahan, sa mga ganito, ang daming mga items na ang tubo ay talagang napakay, tulad ng mga sapatos, mga TV, refrigerator, etc., mga appliances. Ang lalaki pala ng tubo niyan, no? Lalong-lalo na sa mga damit, branded na mga damit, no? Yung mga nagre-resale, yung mga hindi natin alam na yung totoong price niya pala is ganito lang, tapos yung tubo nila is mga 20-10%. Hindi naman lahat, pero usually sa experience ko ganun talaga. Kaya yung nagsabi ng mataas yung price ko is depende na kasi rin yan sa iyo, mga boss, kung ano diskarte mo. At saka kagaya ng sinasabi ng iba, hindi ko naman pinipilit yung produkto ko sa mga kliyente ko, di ba? Mahirap yung pilitan, sabihin nila na ayaw ko naman mangutang sa iyo, pinilit mo ako, di ba? Kaya piliin natin yung sino lang gusto at sino yung willing na magbayad sa ganitong presyo, at syempre yung sa tingin mo na marunong tumupad sa usapan. At lastly, pang 10, ito parehas rin ito sa number 1. Sinimula natin sa medyo negative comment at tapusin natin sa medyo negative pa rin na comment. Napakataas ng interest mo, idol. Para sa iyo, boss, mataas yun. Para sa akin, tama lang yun. Dahil pag nandyan ka na sa pagninegosyo ng kung ano, ng pera, because either marami ka kasing utilities na kailangan mong isipin, no? Katulad sa akin, hindi naman pwedeng hindi ko sahuran yung sarili ko, mga boss. Kung makita yung mga video ko kung ano yung pinagdadaanan ko sa paghahakot ng bigas, ay baka masabi na kulang pa yung 200 pesos, no? Pero depende yun sa'yo. Yun sa akin naman is yun talaga ang price ko, dahil hindi naman basta-basta yung pagpapautang ng bigas. At saka pangalawa, nilalagay ko yung tiwala ko sa mga kliyente ko. Wala akong hinihinging profiling, wala akong hinihinging ATM, wala akong hinihinging collateral, no, sa pagpapautang. Kundi salig-salig yan.
Marami ng beses akong naloko, marami na akong beses na niloko, tinakbuhan, pero walang problema sa akin dahil ang paniniwala ko talaga mga boss, no? Ito sa pagpapautan is risk talaga ito. Kung mayroong magbabayad ng tama, magbabayad ng delay, as long as magbayad, walang problema sa akin. Kung takbuhan naman ako, tinanggap ko na. Matagal ko nang tinanggap na may mga taong balahura ba tawag dyan? No? Or kung wala talagang kakayanan. Pero believe ako sa iba kasi kahit na wala silang kakayanan na makabayad na sa ngayong buwan, ay sinisika pa rin lang makabayad sa sunod. Yung iba naman na talagang wala ng pag-asa, hindi ko na sinisingil. At ayoko nang mamilit rin, no? Isa yan sa mga prinsipyo ko sa pagpapautan ng bigas. Dahil nga, isa lang ang pinakarason. Hindi naman kami pinabayaan ni Lord, no? Hindi kami pinabayaan ng kapalaran. Hindi nagutuman yung mga anak ko. Sa awa ng Diyos, nakapagpundar naman kami ng kunting mga kaligayahan sa mundo. So, hanggang dito na lang ang mga vlog ko, boss. Sana may natutunan kayo. At kung may mga comment pa kayo, walang problema yan. Negative comments or positive comments, tanggapin natin yan dahil sa buhay ay hindi pwede tayong puro maganda lang ang ating tinatanggap. Kailangan tanggapin rin natin yung mga negative. At yun, mga boss, maraming salamat. At almost 1,500 subscribers na tayo. Although matagal-tagal pa tayo sa pangarap nating maging monetize. Ako yung natutuwa dahil biruin mo 12 yung katao yung subscriber ko way back ilang taon, no? At ngayon almost 1.5 na. So maraming salamat mga boss at talagang natuwa rin ako dun sa mga positive feedback sa ating mga comments na gusto nilang magnegosyo at sa awa ng Diyos na magtagumpay tayong lahat. Hindi lang ito para sa ating sarili kundi para sa ating pamilya. Maraming salamat mga boss.